Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2281 hanggang 2290. Napukaw ang atensyon ni Severin sa sinabi ni Daniela. Kinuyam niya ang kanyang kamay, yumuko, at mahinhin na sumagot. Malaki ang ibig sabihin ng mga salita mo sa akin. Tila nakangiti sa akin ang swerte at nagawa kong sumulong sa susunod na antas. Lumakas ang kanyang body build-up at kapangyarihan pagkatapos niyang magsanay ng Lotus Wildfire at iyon ang tunay na dahilan kung bakit naging matagumpay ang kanyang tagumpay. Ang mga bagay ay pupunta sa timog kung wala siya sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi nalilimutan na pinilit niya ang pambihirang tagumpay na ito sa pamamagitan ng pag-inom ng ilang 7th grade alchemical pills. Kapag ang isa ay naging Paragon, nangangahulugan ito na mayroon siyang kakayahang kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Upang sumulong sa susunod na antas ay nangangailangan ng pagkakataon, swerte, at maraming mahusay na pagsisikap. Kung wala ang mga iyon, imposibleng pilitin ang iyong paraan sa susunod na antas. Nakakatawa at nakakainis si Daniela nang makita ang walang pakialam na tingin sa mukha ni Severin. Sa totoo lang, medyo naiingit din siya kay Severin ngayon. Ang potensyal ni Severin ay lampas lamang sa imahinasyon. Isang taon pa lang mula nang sumapi si Severin sa sekta ngunit sumulong na siya mula sa isang Supreme Saint tungo sa Level 3 Paragon. Isang pagunlad na kahit isang kababalaghan ay may inggit. Marahil ay hindi si kababalaghan ang tamang salita para ilarawan si Severin. Baka mas bagay na sabihin siya ang napili. Hindi bababasa. Ang isang kababalaghan ay hindi maaaring sumulong ng kasing bilis ni Severin. Ang paglalarawan kay Severin bilang ang napili ay mas may katuturan kung isasaalang-alang ang kanyang huling level up ay mga 2 o 3 buwan lang ang nakalipas. Parang hindi lang siya napigilan sa hirap ng iba pagdating sa level up. Sa palagay ni Daniela, walang problema para maabot ni Severin ang Supreme Paragon Stage. Ano ba? Mayroon siyang mataas na antas ng kumpiyansa na mayroon siyang kapangyarihan na maging isang celestial na nilalang. Iyon ang layunin ng lahat, pagkatapos ng lahat. Upang umakyat sa lugar na iyon at maging isang celestial na nilalang. Maswerte si Daniela na pinili niya ang right side at sinuportahan si Severin kapag hindi naniniwala sa kanya ang ibang tao. Naniniwala siya na ang desisyong ito na manindigan kasama si Severin ay makakatulong sa kanya na makarating sa Supreme Paragon level at maaaring isang pagkakataon na maging isang celestial na nilalang. Sa isiping iyon, naisip niyang kailangan niyang paalalahanan si Severin. Mag-ingat at huwag pababayaan ang iyong pagbabantay kapag nakakita ka ng sinumang miyembro mula sa Dayform sect sa Starry Sky Battle Space. Napatigil siya at sinabing may seryosong tono. Anak ni Jason si Simeon. Balita ko may Divine Constitution din siya. Naging Paragon siya noong nakaraang taon at sigurado akong malamang kasing lakas mo siya. Huwag kang mag-alala, Miss Daniela. Handa akong labanan siya. Kung maglakas loob siyang guluhin ako, wala akong pakialam kung ipakita ko sa kanya kung paano ko hinarap sina Uzer at Sean. Sagot ni Severin at na-appreciate ang mabait na kilos ni Daniela. Alam niyang walang sino man mula sa Dayform sect ang dumating para hanapin siya pagkatapos niyang patayin si Uzer noong sila ay nasa Arctic Heights. Hindi dahil natatakot si Dayform sect kay Oscar, kundi dahil naghihintay sila ng tamang pagkakataon at timing. Bilang isa sa 4 na pangunahing sekta sa South Sky, ang Dayform sect ay mayroong 2 maharlikang Paragon. Gaano man sila katekot kay Oscar, hindi katanggap-tanggap na walang gawin ng mapatay ang kanilang kababalaghan. Sino ang magnanais na sumapi sa kanilang sekta kung alam nilang hindi pa protektahan o maghihiganti ang sekta para sa kanila kung ganoon din ang nangyari sa kanila sa hinaharap? Sa makatuwid, naniniwala si Severin na ang Dayform sect ay nagbabalak na sundan siya noong siya ay nasa Starry Sky Battle Space. Sa kanyang kasalukuyang antas, ang kanyang body build-up ay kasing tigas ng metal. Siya ay may sapat na lakas upang itulak ang isang bundok at maglakad sa dagat. Dahil nagpractice siya ng maraming diskarte sa pakikipaglaban at maraming armas, hindi naging problema ang pagkatalo sa Level 5 Paragon. Hindi lahat ay makapasok sa Starry Sky Battle Space. Tanging ang mga nasa 40 pababa at ang kanyang natamo ay dapat na nasa pagitan ng isang Paragon at isang Supreme Paragon ang maaaring makapasok.
Kahit na gustong-gusto ng Dayform sect na patayin siya sa Starry Sky Battle Space, hindi ito magiging ganoon kadali. Dahil sa kondisyon, ang mga Elder at Peak Masters ay nasa lampas 40 at hindi pinapayagang pumasok sa Starry Sky Battle Space. Matapos ang maikling pakikipag-usap kay Daniela, may pumasok na disipulo at nagulat. Sir, handa na ang mga 7th grade na espiritual na halamang gamot. Narinig ito ni Severin at mabilis na tinanggap ang special ring mula sa mga alagad. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang banal na kahulugan, tumingin siya sa special ring upang suriin ang mga espiritual na damo. Pagkatapos noon, tumanggo siya kay Daniela. Tapos, tumayo siya at sinabing, Miss Daniela, babalik na ako ngayon sa Pearlite Isle. Kaagad pagkatapos magpaalam ni Severin, lumipad siya sa langit at nawala na parang bumabagsak na bituin. Nang bumalik siya sa Pearlite Isle, ipinaalam niya sa kanyang mga asawa na magiging abala siya sa paggawa ng mga alchemical pills. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang silid ng alchemy. 2 araw. Sapat na iyon para makagawa ako ng dami ng alchemical pills na inutang ko sa sekta. Sabi niya. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang Heavenly Cauldron at ipinatawag ang Tricolor Spiritual Flame mula sa kanyang sentro ng enerhiya upang simulan ang produksyon. Ngayong isa na siyang 7th grade medium rank alchemist, mayroon siyang 70% antas ng tagumpay para sa paggawa ng breakthrough pill. Ang kanyang kamakailang pagsulong, ang 3 espiritual na apoy, at ang Lotus Divine Attack ay nakakatulong din na mapataas ang rate ng tagumpay. Ang Fire of 9 Ghost ay nagmula sa isang kapaligirang puno ng hangin ng kasamaan. Ang kakayahang magsunog ng primal spirit ng isang cultivator ay napaka-epektibo noong ginamit ito sa paggawa ng mga alchemical na table tasks. Ang Icicle Flame ay maaaring makatulong upang mapahusay din ang mga alchemical na table tasks. 2 sa mga apoy mula sa The Tricolor Spiritual Flame na nakuha ni Severin pagkatapos mag-practice ng Lotus Divine Attack ay nakatulong din sa proseso ng alchemy. Pagsasama-sama ng lahat, tumaas ang rate ng tagumpay sa 70%. Isang hindi pa nagagawang resulta kahit para sa mga naging alchemist sa ikapitong baitang sa mahabang panahon. Habang pinainit ng Tricolor Spiritual Flame ang kaldero, hinampos ni Severin ang takip upang buksan ang kaldero. Pagkatapos ay isa-isa niyang itinapon ang mga espiritual na damo sa kaldero. Di nagtagal, ang mga espiritual na damo ay naging mabango na likidong anyo. Lumipas ang kalahating araw, puno ng pawis ang ulo ni Severin. Unti-unti, ang likido ay namuo, nabuo sa maraming mga table tasks, at nag-hover sa hangin. Ha! Napasigaw si Severin. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay pinakawalan mula sa kanyang kamay. Sa isang segundo, ang mga table tasks ay naging maliwanag na gininto ang kulay. Pinagtuunan niya ng pansin ang mga table tasks habang ang 9 na tableta ay lumipad palabas ng silid upang maghanda harapin ang Thunder at Lightning Challenge. Matapos makaligtas sa hamon ang mga table tasks, lumipad sila pabalik sa kinaroroonan ng kaldero. Nagpahinga muna si Severin bago siya nagsimula ng isa pang round ng production. Pagkaraan ng 2 araw, sumikat ang araw mula sa silangan at sumikat sa lupa. Isa na namang bagong araw. Mukha namang pagod si Severin at napakagulo ng buhok. Pagkatapos niyang itabi ang mga table tasks sa bote, huminga siya ng malalim at gumaan ang pakiramdam. Sa nakalipas na 2 araw, walang tigil siyang gumagawa ng mga alchemical na table tasks. Sa kabuuan, nakagawa siya ng 3 round at bawat round ay may antas ng tagumpay na 70%. Nangangahulugan iyon na mayroong 9 na table tasks na ginawa sa bawat pag-ikot. Ayon sa kasunduan, kailangan niyang ibigay sa sekta ang mga pills na ginawa niya para sa 2 round at ang mga pills mula sa huling round ay inihanda para kay Dayan at sa iba pa. Naglakad-lakad siya at nag-inat ng katawan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang Heavenly Cauldron sa kanyang sentro ng enerhiya bago siya lumabas ng silid. Paglabas niya ng silid, isang aurora ang lumitaw sa kalangitan. Alam ni Severin na binuksan ang Starry Sky Battle Space. Biglang naging purple ang langit na parang natatakpan ng langit na puno ng purple na ulap. Ang kababalaghang ito ay nangyari sa lahat ng dako sa Blue Realm. Nagsimulang bumagsak ang mga bulaklak mula sa langit. Nagniningning ang mga bituin.
Kung titingnang mabuti, tila may ibang mundong umiiral sa gitna ng mga bituin. Kung tutuusin, ito ay isang pagkasira na puno ng hindi kilalang panganib, kayamanan, at maraming pambihirang mga halamang espiritual. Lahat ng tao sa Blue Realm ay tumangala sa langit upang masaksihan ang phenomenon kahit saang bahagi ng Blue Realm sila naruroon. Sa South Sky, bawat Royal Paragon mula sa Grundy Uno Sect, Dayform Sect, Pure Void Sect, at Marver Sect ay tumingin sa langit at naisip ang pagkawasak. Puno ng pananabik at pananabik ang kanilang mga mata. Ang parehong mga bagay ay nangyari sa lahat sa Midland, East Plain, West Region, North Sea, Lesbo-Nurkat, Sizen, at iba pang mga lugar. Ang lahat ay nasa sabik at naghanda upang gawin ang kanilang makakaya. Sinulyapan ito ni Severin at mabilis na tinungo ang hardin. Nang makita niya si Diane at ang iba pa, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang token. Ito ay isang mensahe mula kay Oscar na nagsasabi sa kanya na magtungo sa malaking bulwagan ng sekta. Wala siyang lakas ng loob na magsayang ng oras matapos makuha ang mensahe kaya kinuha niya ang breakthrough pill at ipinasa kay Diane. Diane, inihanda ko itong breakthrough pill para sa inyong lahat. Kunin ninyo ito at sana ay umabot kayong lahat sa level 7 Supreme Saint pagbalik ko. Napakagatlabi si Diane at mukhang nag-aalala. Baka sa tono niya kung gaano siya nag-aatubili na malaman na iiwan sila ni Severin. Severin, ingatan mo ang sarili mo at manatiling ligtas. Alam ng lahat na oras na para pumasok si Severin sa Starry Sky Battle Space. Kumunot ang noo ni Gilda at nalungkot nang makitang umalis si Severin. Naluluha ang mga mata niya. Severin, manatiling ligtas. Huwag mong subukang maghanap ng away. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Bagamat siya ay malungkot, naiintindihan niya sa kanyang kasalukuyang tagumpay na hindi siya magbibigay ng anumang tulong kay Severin. Sana lang ay walang masamang mangyari kay Severin at makakauwi ito ng ligtas. Walang sinabi sina Sheila at Sofia pero pareho rin sila ng nararamdaman ni Gilda. Patuloy silang nagkukurot ng damit at tumingin kay Severin ng nag-aalalang mga mata. Ngumiti si Severin, tinapik ang ulo ni Gilda, at sinabing may matigas na tono. Huwag kayong mag-alala. Ipinapangako ko sa inyong lahat na babalik ako ng ligtas. Huminto siya, tumingin sa kanila ng may kampayana. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Level 3 Paragon na ako ngayon. Kaya kong talunin ang isang level 5 Paragon. Walang mangyayari sa akin basta't manatili akong alerto. Tumanggo si Gilda habang pilit na pinipigilang umiyak. Magsasanay ako ng husto araw-araw para masigurado sa pagbalik mo, level 7 Supreme Saint na ako. Si Diane ay hindi emosyonal na tao ngunit ibinuka niya ang kanyang mga braso at niyakap si Severin. Tapos, bumulong siya. Severin, manatiling ligtas. Maghihintay ako dito. Tinapik ni Severin si Diane sa likod at sinabing, huwag kang mag-alala. Kilala mo ako. Kung alam kong hindi ako mananalo, tatakbo ako. Maya-maya ay binitawan niya si Diane at niyakap si Sheila at Sofia. Malumanay niyang sabi, manatili ka rito at huwag kang pumunta kahit saan. Tandaan mong magsanay ng mabuti. Sa kabila ng pagmamadali, nagtagal si Severin para magpaalam sa kanyang mga asawa. Pagkatapos, lumundag siya sa hangin para tumungo sa unang bundok. Pagkaraan ng ilang segundo, nakarating siya sa bakana ng malaking bulwagan ng unang bundok kung saan nakita niya ang siyam na Panginoon sa tuktok, sina Carl, at Spencer. Pagkatapos ng huling laban, si Spencer ay nag-improve ng husto. Ngayon ay naabot na niya ang kompletong yugto ng level 1 Paragon. Ka-level ni Carl si Spencer. Sa kabila ng pinsalang natamo niya mula sa Chaotic Sword Shadow, gumaling siya ng husto at ngayon ay bumalik sa kanyang pinakamalakas na sarili. Malungkot na bumuntong hininga si Carl nang makita niya si Severin na naglalakad papasok. Tinitigan niya si Severin gamit ang maput niyang mga mata. Hanggang ngayon, natatandaan pa rin niya kung paano siya nasugatan ng husto ng pag-atake ni Severin sa laban. Siya dapat ang magtungo sa Midland kung hindi siya nasugatan. Ngayon pa lang, nag-aalala na siya kung makamove on siya sa next level para maging level 2 Paragon. Gayunpaman, ang pakiramdam ng panghihinayang ay hindi magbabago ng anuman.
Pagpasok ni Severin sa malaking bulwagan, tumingin si Oscar at napansin niyang naging level 3 Paragon na si Severin. Iyon ang nagpasaya sa kanya. Tumingin siya sa paligid at sinabing, "Mga disipulo ng Grundy Uno Sect, ang Starry Sky Battle Space ay bukas na. Gawin ang iyong makakaya sa loob at magtipon ng maraming kayamanan o tuklasin ang anumang mga pagkakataong nahuhulog sa iyo." Bigla siyang huminto at sinabing may seryosong tono. Isang mahalagang bagay na dapat tandaan ng tatlo. Kayong lahat ay miyembro ng Grundy Uno Sect. Dapat kayong magtulungan sa mga guho. Lalo na kapag nasa panganib ang sino man sa inyo. Sa 3 tao na karapat-dapat na pumasok sa Starry Sky Battle Space, si Severin ang pinakamalakas. Ganun pa man, level 3 Paragon lang siya. Hindi pa rin sapat ang lakas kung ikukumpara sa iba mula sa Midland. Batay sa impormasyong mayroon si Oscar, ang pinakamahinang kababalaghan mula sa Midland ay isang level 5 Paragon. Samantalang ang Sandman ay hindi bababa sa isang level 8 Paragon. Upang makuha ang pinakamaraming mapagkukunan, kinailangan nina Severin, Carl, at Spencer na magtulungan. Kaya naman pinaalalahanan sila ni Oscar na dapat nilang bitawan ang anumang hirap na nararamdaman nila para sa isa't isa. Kung tutuusin, nakakahiya naman kung silang tatlo ay hindi nagtutulungan at walang nakuha sa huli. Narinig iyon ni Severin, Carl, at Spencer at sumagot sila. Oo, Mr. Oscar. Sa katunayan, naunawaan nila kung anong uri ng panganib ang kanilang haharapin. Kung nais nilang masulit ang mga guho, kailangan nilang magtulungan upang labanan ang iba pang mga kababalaghan mula sa Midland, East Plain, at iba pang mga lugar. Tumayo si Oscar at ikanaway ang kanyang kamay. Pagkatapos ay dahan-daang umakyat ang kanyang katawan at lumipad palabas ng malaking bulwagan. Nang nasa labas na siya, naglabas siya ng espada. Hinampis niya ang espada gamit ang nagniningning niyang palad. Lumaki ang espada at naging kasing laki ng burol. Hindi nagdalawang isip sina Severin at ang iba pa. Tumalon sila sa hangin at dumapo sa lumilipad na espada. Pagkatapos ay inilabas ni Oscar ang kanyang kamay at hinawakan ng bahagya ang kawalan na pamunit sa kawalan. Kapag ang daanan ay sapat na upang makadaan, tumingin si Oscar sa likod at sinabi, "Umupo ka ng mahigpit." Pagkatapos ay kinokontrol niya ang lumilipad na espada sa daanan at nawala sa langit. Matapos makapasok si Oscar at ang iba pa sa daanan, patuloy na nakarinig si Severin ng mga tunog ng pagsipol. Ang daanan ay nagkaroon ng maraming kakilakilabot na kaguluhan sa lupa, tubig, hangin, at apoy na nagsama-sama. Bigla na lang, ang kapangyarihan mula sa kaguluhan ay dumurog sa 4 na elementong iyon sa manipis na hangin. Sa kabutihang palad, mayroon silang Oscar na nagpoprotekta sa kanila, hindi nila kailangang matakot sa mga kaguluhan. Matapos lumipad sa kawalan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita nila ang liwanag na lumilitaw sa unahan nila. Sa pag-alis nila sa daanan, wala na sila sa Grundy Uno Sect kundi isang hindi pamilyar na lugar. Isa itong mataas na bundok na parang matalim ng espada. Sa kalagitnaan ng bundok, natatakpan ito ng makapal na patong ng puting fog. Ang bundok ay napakatarik at mapanganib. Nagkaroon ng vortex sa itaas ng peak at mukhang malapit na itong i-activate anumang oras. Iniisip ni Severin kung saan sila dinala ng daanan. Nabasa siguro ni Oscar ang nasa isip ni Severin dahil hinaplos niya ang kanyang balbas at mahinahong nagpaliwanag. Ito ang pasukan ng South Sky para makapasok sa Starry Sky Battlefield. Sa katunayan, ang Starry Sky Battlefield ay isa sa 13 estado ng Blue Realm. Gayunpaman, ito ay mas katulad ng isang sira-sirang lugar na ipinagbabawal. Ang lugar na ito ay nilikha ng isang celestial na nilalang mula pa noong unang panahon. Ang proseso ay napaka-brutal at marahas. Sa makatuwid, nagkaroon ng maraming kaguluhan sa lugar. Walang nakapirming lokasyon kung nasaan ang Starry Sky Battlefield dahil sa kaguluhan. Kapag nagbukas ang Starry Sky Battlefield, magkakaroon ng pasukan na na-activate sa bawat estado. Mawawala muli ang pasukan kapag nagsara ang Starry Sky Battlefield. Pagkatapos ng paliwanag, ngumiti si Oscar at sinabi, "Wala pa yung iba. Bakit hindi mo gamitin ang oras na ito para makapagpahinga?
Naglabas si Severin ng 2 bote ng breakthrough pill at ipinasa ito kay Oscar. Tinanggap ni Oscar at sinuri sila ng kanyang banal na kahulugan. Nang malaman niyang 2 bote sila ng breakthrough pill, bulalas niya. Seryoso ka ba? Paano mo nagawa ang mga tabletang ito nang napakabilis? Ilang araw pa lang ang nakalipas mula noong ipinagpalit niya ang isang napakahusay na kalidad, ang Green Shield at Icicle Flame kay Severin bilang kapalit ng mga breakthrough pills na ito. Gayunpaman, namangha siya nang makita kung gaano kaproduktibo si Severin. Hindi niya inaasahan na matatanggap ang alchemical pill sa ganoong kaikling panahon. Ipaliwanag ni Severin. Dahil sa Icicle Flame na ibinigay mo sa akin, nagawa kong pataasin ang aking bilis at ang rate ng tagumpay. Ngayon ay mayroon na akong rate ng tagumpay sa paligid ng 80 hanggang 70% sa paggawa ng 7th grade alchemical pills. Nagulat si Oscar sa narinig. 80 hanggang 70% antas ng tagumpay. Wala kahit isang 7th grade high-rank alchemist na may ganoong uri ng antas ng tagumpay. Naisip niya. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng panghihinayang sa pagpapalom kay Severin sa Starry Sky Battlefield. Kung si Severin ay nakatuon sa alchemy at sa lahat ng mga mapagkukunang ibinigay sa kanya, naniniwala si Oscar na si Severin ay maaaring maging isang ikawalong baitang alchemist. Gayunpaman, alam niyang imposible iyon. Nakuha na ni Severin ang eligibility na magtungo sa Midland kaya ibig sabihin ay magiging disipulo siya ng Grundy Uno Sacred Land. Kapag naabot na niya ang level 5 Paragon, kailangan niyang magtungo sa Midland. Ang Grundy Uno sect ay hindi na nakapagbigay ng mas maraming mapagkukunan kay Severin. Inilagay ni Oscar ang mga bote sa kanyang spatial ring at hindi na nagsalita pa. Pumikit siya at sinubukang magpahinga. Biglang may sonic blast. Pagkatapos ay isang silver airship ang lumipad palabas sa daanan at lumipad sa ere. May 3 tao sa airship, isang matandang tao at 2 nakababatang lalaki. Ang nakatatandang tao ay nagpapal abos ng nakakatakot na hininga at siya ay mukhang kasing lakas ni Oscar. Nakasuot siya ng purple na robe na may infinity symbol na naka-emboss sa harapan at may hawak na walking cane. Ang kanyang uban na buhok ay nagpamukha sa kanya na isang marangal at kagalang-galang na elder. Sumulyap si Severin at nakilala ang matanda. Ito ay si Roman, ang pinuno ng sekta ng Pure Void Sect. Noong nasa sagradong lawa si Severin, doon niya nakilala si Roman. Pagkatapos, tumingin siya sa 2 nakababatang lalaki bukod kay Roman. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting damit at may espada sa likod. Mukha rin siyang matalino at palakaibigan. Ang binata ay walang iba kundi si Soren. Kilala siya ni Severin dahil isa siya sa mga miyembro ng Pure Void Sect na pumunta sa Arctic Heights. Lumipas ang ilang buwan mula noong ang Arctic Heights at Soren ay isa na ngayong level 1 na Paragon. Medyo nagulat si Severin doon. At muli, hindi ito kakaiba dahil si Soren ay isang kababalaghan. Ang isa pang lalaki sa tabi ni Moran ay nakasuot ng itim na damit. Mukha siyang kalmado at walang pakialam pero kung tutuusin sa hiningang ibinubuga niya, parang nasa level 3 Paragon na siya. Kahit sa malayo, ramdam ni Severin ang matalas at mabangis na sword energy mula sa lalaki. Habang abala siya sa pagtingin sa kanila, sabi ni Oscar. Hindi ko na kailangang ipakilala sa iyo si Roman, ang pinuno ng sekta ng Pure Void Sect at Soren. Ang pangalan ng isa pang lalaki ay Winston Ramos, isa ring kababalaghan. Nabalitaan ko sa kung saan na isa raw siyang natural-born swordsman. Isang likas na ipinanganak na swordsman. Nag-isip si Severin at nakitang napaka-interesante nito. Ang sinumang likas na ipinanganak na swordsman ay kasing talino ng sinumang may divine constitution. Ang mga likas na ipinanganak na swordsman ay likas na matalinong swordsman. Kadalasan, mas madali para sa kanila na matuto ng swordswill o anumang kasanayang nauugnay sa pagiging swordsman. Mas mabilis silang bubuti kaysa sa mga normal na tao ngunit iyon ay limitado lamang sa tunay na pagkilos ng pagiging isang swordsman. Tumingin ulit si Severin at nawala ang interes niya kay Winston. Maaaring maging masaya ang pakikipag-away kay Winston ngunit iyon lang. Ang saya lang dahil wala pa ang pinakamalakas na kababalaghan ng South Sky. Makalipas ang ilang minuto, 2 biyak ang lumitaw sa kalangitan.
Pagkatapos noon, ilang lalaki ang lumilipad palabas mula sa mga hiwa. Ang unang grupo ng mga tao ay ang mga mula sa Dayform sect na si Jason ang nangunguna sa harapan. Ang pangalawang tao ay isang lalaki sa kanyang early 20s. Nakasuot siya ng berdeng damit na parang mayamang Ginoo ngunit naglalabas siya ng malaking kapangyarihan. Naramdaman ni Severin ang kapangyarihan at medyo nabigla. Isang level 3 Paragon. Kudlit. Samantala, nagsisimula ng lumabas ang mga tao mula sa kabilang hiwa. Isa rin itong grupo ng 3 mula sa Marver sect. Nanguna si Cicely at sinundan siya ng 2 dalaga. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng plain color dress at may headband. Hindi siya naglagay ng anumang pampaganda ngunit ayos lang iyon dahil napakaganda ng mukha niya at maputi ang balat. Masisira lang ng makeup ang kagandahan niya. Sa paghusga mula sa kapangyarihan na kanyang inilalabas, maaari siyang maging isang level 3 Paragon. Sa tingin ko si Kali yan, ang Saint Woman ng Marver sect. Napaisip si Severin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Simeon. Pagkarating ni na Jason at Simeon sa lugar, tumango sila kay Cicely para batiin siya. Then pareho silang lumapit sa kinaroroonan ni Oscar. Tumayo si Simeon sa harap ni Severin at mayabang nasabi. Kaya sa palagay ko, ikaw ang mahiwagang nilalang ng Grundy Uno sect, si Severin. At ikaw din ang pumatay kay Uzer. Walang pakialam na sagot ni Severin. Oo, kaagad, lumiwanag ang mga mata ni Simeon, at itinaas ang kanyang bantay. Hindi nakapagtataka na kaya mong patayin si Uzer kung isa sa alang-alang na ikaw ay isang level 3 Paragon sa murang edad mo. Tumingin si Severin kay Simeon at mahinahong sumagot. Hindi ka naman masyadong masama sa sarili mo. Hindi nagkakamali ang mga tao sa'yo. Malakas ka gaya ng sabi nila. Si Simeon ang may pinakamataas na tagumpay sa lahat ng mga kababalaghang naruroon doon. Dahil, isa na siyang mid-stage level 3 Paragon. Isang tunay na kahanga-hangang kababalaghan at isa sa mga pinakakwalipikadong bachelor sa South Sky. Gayunpaman, iba ang naisip ni Severin. Para sa kanya, ordinaryong tao lang si Simeon. Oo, si Simeon ang may pinakamataas na tagumpay sa kanyang henerasyon ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kasing taas ng kanyang natamo. Sa ngayon, bawat isa sa kanila doon ay may element constitution o divine constitution. Sila ang pinakamalakas sa kanilang mga henerasyon. Ang pakikipaglaban sa isang tao ng isa o 2 antas sa itaas nila ay hindi isang problema. Nakita ni Simeon ang pagmumukha ni Severin. Kahit papaano, naramdaman niyang hinahamak siya ni Severin, at iyon ang ikinagalit niya. Si Uzer ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at isa ring kababalaghan sa Dayform sect. Ang mga elder ay malungkot pa rin at umaasa na balang araw ay makapaghiganti sila. Kung hindi sila natatakot kay Oscar, pupunta sana si Simeon sa Grundy Uno sect para patayin si Severin. Nagkaroon ng panuntunan sa pagitan ng 4 na pangunahing sekta sa South Sky. Ang mga elder o pinuno ng sekta ay hindi maaaring makisali sa labanan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Hindi rin sila pinayagang maghiganti. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa mga elder. Bilang anak ni Jason, ipinanganak si Simeon na may banal na konstitusyon. Ang kanyang buhay ay biniyayaan ng talento at swerte. Noong siya ay 8, natututo na siya ng Violet Thunderstruck. Maliban sa pangangaso ng kayamanan at pagkakataon sa Starry Sky Battle Space, gusto niyang maghiganti para kay Uzer sa pamamagitan ng pagpatay kay Severin. Kalmadong nakatingin si Simeon kay Severin habang iniisip si Uzer. Kasabay nito, naglalabas din siya ng kanyang kapangyarihan. Parang isang malakas na hangin ang buhangin sa lupa na tinatangay ng hangin. Sana manatiling kalmado ka rin kapag pumasok ka sa Starry Sky Battle Space. Banta ni Simeon. Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay. Biglang nawala ang nakakatakot na kapangyarihan mula kay Simeon nang walang bakas. Tapos, mahinahon niyang sabi. Isipin mo na lang ang sarili mong negosyo. Lalo lang nadismaya si Simeon nang malaman ni Severin ang kanyang kapangyarihan ng ganoon kadali. Ngumisi siya. Ang yabang mo. Sige at ipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas. Sa sandaling iyon, walang reserba si Simeon at pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan.
Nakita ni Severin ang papasok at ganoon din ang ginawa ni Simeon. Nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan at lumikha ng isang malaking epekto na yumanig sa lupa. Ang iba pang mga kahanga-hanga ay naroon upang saksihan ang laban. Tumingin si Soren kay Severin at ngumiti ng mapait. Ilang buwan pa lang ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Severin. Nagulat siya sa paglaki ni Severin. Noong nasa Arctic Heights sila, nakita niya kung gaano kalakas si Severin. Sa kabila ng pagiging isang level 8 Supreme Saint, nagawa ni Severin na patayin si Uzer na isang level 9 Supreme Saint. Makalipas ang 3 buwan, naabot na ni Severin ang Paragon Stage. Ang kanyang paglaki ay lampas lamang sa imahinasyon. Gayunpaman, may ngiti sa mukha ni Soren. Alam kong napakalakas mo pero mas malakas si Simeon. Masyadong masama para sa iyo. Ikaw ang talo sa laban na ito. Naisip niya. Kapansin-pansin ang talento ni Severin ngunit kahit isang kababalaghan ay nangangailangan ng panahon para lumago. Si Simeon ang pinakamalakas na tao sa Heavenly Prodigy rank. Walang alinlangan, iginagalang siya ng lahat at natakot din sa kanya dahil sa kung gaano siya kalakas. Kahit sa ang aspeto, hindi inakala ni Soren na mapapanalo ni Severin si Simeon. Kahit na nagawang patayin ni Severin si Uzer na mas mataas sa kanya, natalo rin ni Simeon ang isang Paragon noong level 9 Supreme Saint pa lang siya. Sina Severin at Simeon ay parehong may Divine Constitutions ngunit maaaring gamitin ni Simeon ang Violet Thunderstruck, ang ultimate skill ng Dayform Sect noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Si Severin ay may mas mataas na kalidad na espiritual na sandata ngunit bakit sa tingin mo ay walang isa o kahit dalawa si Simeon? Pagkatapos ng lahat, siya ay anak ni Jason at si Jason ang pinuno ng sekta ng Dayform Sect. Maaaring si Severin ang maitim na kabayo ng kanyang henerasyon. Tinalo niya si Carl sa kompetisyon at pinatay din niya ang mga elder ng Gar sa Fierce Beast Mountain. Gayunpaman, sa palagay ni Soren, si Severin pa rin ang mas mahina kumpara kay Simeon dahil hindi pa nagsimula si Severin sa pagsasanay bilang Simeon. Lalo na dahil ipinanganak si Simeon sa Dayform Sect at nagkaroon ng mas maraming mapagkukunan mula pagkabata. Kahit na sina Severin at Simeon ay nasa parehong antas at entablado, itinuring ni Soren na si Simeon ang mananalo sa laban. Samantala, nanunood din si Ramos sa laban nina Soren at Simeon. Hindi man kasing taas ng iba ang kanyang natamo at ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Severin, marami na siyang narinig na papuri at papuri tungkol kay Severin mula sa kanyang mga nakatatanda. Bilang kababalaghan ng Pure Void Sect, maaaring hindi siya kasing lakas ni Simeon ngunit magsisisi ka kung minamaliit mo siya. Bilang isang level 2 Paragon, nagkaroon siya ng napakahusay na pag-unawa sa tunay na pagkilos ng pagiging isang swordsman. Sa ngayon, siya ay lubos na natakot sa kakilakilabot na kapangyarihan na inilalabas ni Simeon. Nakakatakot na nahihirapan siyang huminga. Habang pinagmamasdan niya si Severin, nakipagkamay siya at napaisip. Anong problema niya? Napakatanga niya para gawin niyang kaaway si Simeon. Sa hindi kalayuan, kasama ni Kali si Isabella Galvan, miyembro ng Marver Sect. Nakatawag din sa kanilang atensyon ang away ni na Simeon at Severin. Napatingin si Kali kay Severin at na-curious kung anong klaseng tao si Severin. Nitong mga nakaraang buwan, naririnig niya ang tungkol kay Severin. Lalo na ilang buwan na ang nakalipas, sinabihan siya na si Uzer ay pinatay ni Severin. Namangha siya sa katapangan at katapangan ni Severin sa pagpatay sa kababalaghan ng Dayform Sect. Ngayong nakilala at nakita niya si Severin, naunawaan na niya kung bakit. Si Severin ay may kapangyarihang gawin iyon. Nakasuot ng plain color na damit si Isabella. Tiningnan niya sina Severin at Simeon sa kanyang malalaking bilog na mata at nakipag-usap kay Kali sa kanyang banal na kahulugan. Hoy, Kali, sino sa tingin mo ang mananalo? Hindi agad nakasagot si Kali. Maya-maya, umiling siya at sumagot. Medyo mahirap ito. Pareho silang level 3 Paragons. Pero si Simeon ay nagsimulang magsanay noon pa man. Sa tingin ko mananalo siya. Kasabay nito, tuwang-tuwa si Carl nang makitang may showdown sina Severin at Simeon. Ngumisi siya at nag-isip. Oh boy! Hindi ka dapat maging ganoon ka-arrogant. Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo, Severin.
Si Simeon ay ipinanganak na may banal na konstitusyon. Kahit ipinanganak siya sa generation ng past life ko, isa siya sa pinakamalakas na tao. Ang swerte mo lang at nakarating ka sa level 3 Paragon kamakailan lang. Bakit hindi mo maintindihan na ang isang ordinaryong taong tulad mo ay hindi kailanman matatalo ang isang haring tulad ni Simeon? Nasasabik na akong makitang durugan ka ni Simeon. Kinasusuklaman niya si Severin mula nang matalo siya ni Severin sa kompetisyon at masama ang pakiramdam niya pero ngayon, saya ang nararamdaman niya. Gayunpaman, hindi iyon nagtagal. Laking gulat niya sa sumunod na nangyari. Hinarap ni Severin si Simeon at mula sa nakikita ng iba ay nasa downside siya. Gayunpaman, hindi nakaapekto sa kanya ang iniisip ng iba. Iniwas niya ang kanyang kamay palabas at lumikha ng isang alon ng kapangyarihan. Ang walang laman sa paligid ng alon ng kapangyarihan ay nagkapira-piraso at dumiretso kay Simeon. Nakita ni Simeon ang paparating na pag-atake at nabigla siya sa kapangyarihan. Walang oras para iwasan niya ito at malakas na tumama sa kanya ang kapangyarihan. Napaubo siya ng dugo at napaatras ng ilang hakbang dahil sa impact. Kasabay nito, hindi na siya naglalabas ng parehong antas ng kapangyarihan tulad ng dati. Nagulat ang lahat sa naging resulta. Nagulat din si Soren. Severin, nanalo. Hindi niya akalain na mananalo si Severin dahil hindi pa nag-e-ensayo si Severin tulad ni Simeon sa mundong ito. Gayunpaman, ang resulta ay hindi inaasahan. Natapos ang showdown na nasugatan si Simeon dahil sa pag-atake ni Severin. Si Winston ay nasa tabi ni Soren at ganoon din ang reaksyon ni Soren. Dahil sa resulta, napagtanto niyang hindi niya dapat maliitin si Severin. Naisip niya, nanalo si Severin. Kailangan kong subukang iwasan siya at huwag siyang guluhin kapag nasa Starry Sky Battle Space tayo. Tulad ng alam ng lahat na si Simeon ang pinakamalakas na napakabilis sa kanilang henerasyon. Maging siya ay natalo sa labanan ng kapangyarihan kay Severin. Mula sa resultang iyon, nabigla si Winston sa kapangyarihan ni Severin. Kasabay nito ang paglaki ng mata ni Isabella at halos malaglag ang panga sa lupa. Natalo si Simeon. Pagkatapos, tumingin siya kay Severin gamit ang kanyang mausisang mga mata. Ganun din ang ekspresyon ni Kali. Nang tanungin siya ni Isabella kung sino sa tingin niya ang mananalo, sinabi niya si Simeon. Dahil sigurado siyang si Simeon ang pinakamalakas sa kanilang lahat at isa siya sa mga unang naging level 3 Paragon. Bagamat level 3 Paragon din si Severin, masyadong mabilis ang kanyang paglaki kaya hindi inisip ni Kali na kasing stable ni Simeon ang kanyang kapangyarihan. Napaka-unexpected ng resulta. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nag-iisip. Hindi nakakagulat na nagkaroon ng lakas ng loob si Severin na harapin si Simeon. Ganoon din ang nangyari kay Carl. Akala niya na nanaginip siya nang makita niyang sinaktan ni Severin si Simeon. Noong una, umaasa siyang makita si Severin sa karumal-dumal na sitwasyon matapos siyang bugbugin ni Simeon ngunit baliktad ito. Hindi. Paano na? Malakas na sigaw niya sa puso niya. Si Simeon ay naging isang level 3 Paragon 6 na buwan na ang nakalilipas. Pero ilang araw pa lang naabot ni Severin ang level. Hindi dapat naging stable ang kapangyarihan niya ngayon. Paano niya talaga matatalo si Simeon? Gaano man kagulat ang naging resulta, iyon ang katotohanan. Napatingin si Carl kay Severin na nakahover at diretsyong nakatayo sa ere. Puno ng gulat ang mga mata niya. Medyo nagseselos at marami rin ang nagnanais na patayin si Severin. Maswerte si Spencer na hindi niya sinaktan si Severin noon. Oh my God! Hindi ako makapaniwala na naabutan ni Severin si Simeon sa napakaikling panahon. Sa pagkakaalam niya, naging Paragon lamang si Severin isang buwan pagkatapos ng kompetisyon. Gayunpaman, talagang sumulong si Severin nang napakabilis na kaya niyang talunin si Simeon ngayon. Ang pag-unlad ay napakaganda. Naging kakaiba ang ambience dahil walang nagsasalita at nakatuon ang atensyon kay Severin. Marahil ay nahiya at napahiya si Simeon sa resulta. Namula ang mukha niya. Nang makapag-react na siya, muli niyang pinalabas ang kanyang kapangyarihan. Kailanman ay hindi napahiya ng ganito si Simeon. Nakaramdam siya ng pagkabigo at galit na gumamit siya ng napakalaking enerhiya mula sa kanyang katawan bilang nais niyang mapatay niya si Severin ngayon.
Patay na patay ka. Isang nakasisilaw na sinag ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Simeon habang binibigyan niya ng nakamamatay na titig si Severin. Biglang nagtaas ng kilay si Jason at sumigaw. Tama na. Hinayaan ni Simeon na kontrolin ng galit ang kanyang isip at ang boses ni Jason ay talagang hinayla siya palabas doon. Patuloy niyang tinitigan si Simeon at nag-aatubili na binawi ang nanlilisik na sinag. Ngayon na pinigilan ni Jason ang sitwasyon mula sa paglaki, tumingin siya kay Oscar at sinabi. Binabati kita, Oscar. Tiyak na ipinagmamalaki mo na naging disipulo mo si Severin sa iyong sekta. Sigurado akong magiging Supreme Paragon siya balang araw. Ikinaway ni Oscar ang kanyang kamay at mahinahong sinabi. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Alam ng lahat kung gaano kahirap maging isang Supreme Paragon. Maging si Oscar na ngayon ay isang level 8 Paragon ay walang tiwala na balang araw ay malalampasan niya ang kahirapan at magiging isang Royal Paragon sa hinaharap. Hindi niya hahayaang lumampas sa kanyang ulo ang papuri ni Jason kay Severin. Binati rin ni Roman si Oscar habang nakakaramdam ng panghihinayang at pagsisisi. Kung siya ay nagpumilit at naging mas determinado na kunin si Severin sa sagradong lawa o nag-alok ng isang mas kaakit-akit na alok kay Severin, kung gayon marahil ay baka, si Severin ay magiging miyembro ng Pure Void Sect sa halip. Gayunpaman, ang ginawa ay nagawa na. Wala siyang magawa. Pagkatapos nito, nakipag-usap siya kina Winston at Soren sa kanyang banal na kahulugan. Tandaan na huwag makipag-away kay Severin kapag pareho kayong pumasok sa Starry Sky Battle Space. Huwag ilagay ang sekta sa pinsala dahil sa inyong personal na paghihiganti. Samantala, si Cicely ay may eksaktong parehong mga pag-iisip at damdamin bilang Roman. Naroon din siya noong pumasa si Severin sa hamon sa Sacred Lake. Gayunpaman, ang alok ni Oscar ay napakahirap talunin kaya kailangan niyang sumuko sa pagre-recruit kay Severin. Bukod pa rito, karamihan sa mga disipulo ng Marver Sect ay babae. Maliit lang ang posibilidad na sumali si Severin. Kaya, nakita na lamang niya si Severin na tumaas at naging Paragon pagkatapos ng isang taon. Hindi na siya makakasang-ayon kung may magsasabing may kahanga-hangang talento si Severin. Kung bibigyan ng sapat na oras si Severin, naniniwala siyang may pagkakataon si Severin na umakyat at maging isang celestial na nilalang. Mas lalo siyang nadurudge na sumuko na siya sa pagre-recruit kay Severin. Sa kabilang banda, hindi inisip ni Jason na nakaligtaan niya ang isang mahusay na tao. Sa halip, kalmado niyang tiningnan si Severin dahil naisip niyang patay na si Severin kapag pumasok siya sa Starry Sky Battle Space. Walang ibang dapat sisihin kundi ikaw dahil sa talento mo. Naisip niya.